Malamang himatayin siya sa takot kapag nakita niya tong kamukha niya, oh. Hindi ko na ito babalutin. Iabot ko na lang ito ng ganito sa kanya. Siya nga pala, munti ko na makakalimutan. Ito yung card niyan. Ano naman ang sinulat mo? Basahin mo. Okay lang yan para mapaniwala mo siya talaga. Sakyan mo na lang, no? Ay, naku, una. Sige, lumabas ka na, Mario. Iwan mo muna kami. Ay, pero gusto kong makita kung paano mo siya halikan, Armando. Sige na, kahit magbayad pa ako. Labas na. Sandali lang. Labas. Pasilip lang. Labas na. Sige na. Labas na. Oo na, ang damot mo. Labas. Papi. Ay, abong bomba. Abong. Hello. Hello, Dad. Dumating na yung regalo ko sa'yo. At sana magustuhan mo to, Betty. Ha? Wow, sir. Ha? Yun naman ang Ha? regalo mo. Sabi ko na nga ba, magugustuhan mo yan eh. Mahalik ako kayo. Mahalik ako talaga kayo, sir, pero mamaya na lang para mas romantic. Okay lang? Paano? Lalabas na ako. See you tonight, my beautiful Betty. Betty, isang taon na naman ang nagdaan sa iyong buhay. Pero sana, hindi ito ang huling kaarawan mo na magkasama tayong dalawa. Happy birthday, Betty. Armando. Hi, mahal ko. Hi. May invitation tayo sa parade ng Lanuk ngayong gabi. Heto. Ha? Bakit? Anong problema? May appointment ka ba mamayang gabi? Oo. Kanino? Sa ilang kliyente natin. Tama, oo. May appointment nga pala ako sa kanila. Sinungaling ka. Sa susunod, pwede ba? Mag-isip ka naman ng bagong alibay mo. Gas-gas na yan eh. Oo nga naman. Ano nangyari, Marcy? Sabi niya may appointment daw siya ngayong gabi. Pero hindi ako naniniwala. Kaya susundan ko siya mamayang gabi, Patricia. Makikita ko ng babae niya ngayon. Oh, talaga? Kung ganun, Marcela, sasama ako sa'yo. Teka, saan ba siya pupunta? Ay, Patricia. Kaya nga natin susundan eh, para malaman natin, no? Teka, ano ba sinabi niya para kutuban kang babae kasama niya ngayong gabi? Niyaya ko kasi siyang manood ng parid mamaya. Pero tumanggi siya. Ang sabi niya, may appointment daw siya kasama nilang client, pero wala naman siyang nasabing pangalan sa aking Patricia. Pinilit mo ba siya? Pinigal mo ba siya ng gusto? Hindi. At hindi na kailangan. Sapat na sa akin yung sagot niya. Kung ganun, dalawang bagay ang dapat mong gawin. Una, kumilos ka lang ng natural para hindi siya makahalata, maliwanag at ang pangalawa, maganda ka ng perang pang-upa ng kotse dahil hindi natin pwedeng gamitin alinman sa kotse nating dalawa. Sige, ako na bahala dyan. Pagkalalak ka lang. Sophia? Anong balita? Nagkaayos na ba kayo ng asawa mo? Sophia, anong iniiyak mo? Ang sakit! Hindi ko pala yung gagawa na isa ng benta! Ano? Pakiusap naman, sabi niyo na ang ambulansya niyo dahil sa makatakihin ang kaopisina ko sa sobrang iyak. Sige, bye. Sige lang, Sophia. Sige, iiyak mo lang yan. At huwag ka mag-alala dahil nagpahanda na ako ng ambulansya. Halika. Ang mabuti pa, pag-usapan natin. Sama niya, bakit niya nagawa sa akin? Nasa ng tawa. Office of the President. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Betty. Happy birthday to you. Tumanda ka ulit. Tumanda ka ulit. Tumanda ka ulit ngayon. Ng isang taon sa akin. Happy birthday, Betty! Ay, Nicolas. Thank you sa pagbati mo, ha?
Akala ko kasi hindi mo na matatandaan yung birthday ko eh. Hindi mo kasi ako binati kanina. Lagi na surprisahin. At saka, paano ko yung makakalimutan eh? Nasa friend section ng kalendaryo rin palagi at nag-iisa ka doon. Kasi wala namang iba eh. Ay, Nicolas. Kaya pala, iniimbitahan ka ngayong gabi na mag-dinner sa isang restaurant ng general manager ng Terra Moda. Pero paalala lang, hindi porket kasama ka niya, magyayabang ka na. Ah, Terra Moda. Oo, Betty, tsaka huwag ka rin magdadala ng pera dahil ang manager bahala magbayad ng lahat. Basta, huwag lang doon sa mamahaling restaurant dahil baka sa wala ang kayaning budget ko doon eh. Sa pag-uwi, pwede tayo mag-taxi. Pero sasakay tayo ng taxi pag malapit na tayo sa inyo para Mula lang. Anong oras ka ba uwi? Ay, totoo ba yung sinasabi mo, Nicolas? Oo, Betty, gaya ng sabi ko kanina, ako nang bahala sa bayan. Hindi yun ang dahilan, Nicolas. Alam mo kasi, naka-oo na ako sa invitasyon ng mga kaopisina ko na kumain sa labas ngayong gabi bilang treat nila sa akin. Nakakahiya naman kung babawiin ko pa yung pangako ko sa kanila. Buti naman, nakaiwas din ako sa gastos. Paano? Next year na lang kita ililibre, ha? Oo, Nicolas, walang problema. Itabi mo na lang yung pera mo, okay? Ay, nako. Salamat na rin sa mga kaibigan mo at nakatipid ako. Teka, sandali. Baka naman kaya wala akong tinanggihan eh. Dahil sa alam mo na nag-iipon ako ngayon ng pera, ha? Pero pag papa mo nag-imbita, huwag kang tatanggi, kundi yari ka. Ay. Huwag mo nang ipagdasal at baka matuluyan lang. Sige na, Betty. Sana mag-enjoy ka sa party niya. Bye. Teka, sandali. Sino ba nagbigay ng service sa sa'yo? Imbitahan ng anak ko na kumain sa labas ngayong gabi, ha? Hermes, gusto lang niya i-blow out si Betty. Tama siya, pero huwag kayong mag-alala. Dahil hindi na rin naman kami matutuloy ni Betty. Next year na lang daw kami. At bakit naman daw? May lakad daw sila magkakaibigan. Ha? May lakad sila magkakaibigan? Ano na may lakad sila? Hindi pwede. Umuwi isang diretso dito sa bahay. Hermes, pagbigyan mo na siya. Birthday naman niya eh. Kung gusto niya mag-celebrate ng birthday niya, dito niya yung gawin sa bahay para kapiling na tayong pamilya niya. Diba? Hermes, sa inyo ba to? Bakit? Year 1800? Gusto mo ipupukaya sa ulo mo? Hermes! Tumigil ka na! Kung gusto ni Becky na mag-celebrate ng birthday niya, nakasama ang mga kaibigan niya, pues, imbitahin niya ang mga yon dito sa bahay. Isama nila pati ang mga boyfriend nila, mga boss nila, pati mga guardias, janitor nila doon sa opisina. Sige, isama nila. Ipagluluto pa natin sila. Basta dito sa bahay. Dahil hindi nila pwedeng isama si Betty kung saan-saan. Pasensya ka na, Aling Julia. Ang daldal ko kasi kaya nabukod tuloy. Yari ako kay Betty. Soya,